Pagkatapos nilang bumisita ng mga nakaraang buwan sa lugar nila Bella, bumalik ulit sila dito sa Cebu. Isang buwan din sila na malagi doon. Saktong bakasyon naman ang kaibigan ni Bella na bakla, kaya hinayaan niya na muna itong mag-enjoy kasama ang ilang pinsan at kaibigan. Kaya tumulong muna siya sa karinderya ng parents ni Bella. Masarap magluto ang mag-asawa kaya madami talagang dumadayo dito. Hindi lang mga estudyante na nag-aaral sa malapit sa bahay nila Bella. Marami silang suki. Minsan marami ang mga nag-o-orders din outside. Nauubos talagang ulam na tinda nila. Nagsuggest siyang bakit hindi sila tumingin ng mas malawak na pwesto malapit dito. Medyo masikip kasi ang kainan nila, lalo na't maraming mga mag-aaral na kumakain dito. Ang pinagtataka pa niya mura lang ang paninda nilang mga ulam, kaya hindi niya yun maiwasan na tanungin nun. Ang sagot lang ni Mama Beth ay tulong na nila sa mga mag-aaral na hindi maka-afford masyado ng pagkain dahil sa kahirapan ng buhay. Minsan daw may nagpresenta na tagahugas para may makain ito, pero ang ginawa nila mama ay libre ang pagkain ng bata at hindi pinayagan na paghugasin ito. Kaya mahal na mahal nilang mag-asawa sa lugar nila. Deserve nila ng magandang pwesto para mas komportable sila at ang mga kumakain doon. Napakabait nga naman talaga ng mga ito. Kasama nila sa karinderya ang asawa ng ate ni Bella. Umalis din ito sa trabaho para mag-focus na lang daw ito sa karinderya. Minsan kasi si mama ang tagabantay sa mini-store nila. At si Papa at ang bayaw ni Bella ang sa kainan naman. May kasama naman silang tagalinis at hugas ng plato sa kainan. Nasanay na yata ang anak nila sa mga kalaro nito sa Antipolo dahil panay iyak nito at gusto pa daw niya mag-stay doon sa grandparents niya. Lagi daw kasi marami pagkain at marami din siya doon kalaro. Yung mga nakikita niyang pagkain na tinda nila mamang sinasabi nito. Kaya imbes na mahabag sila, natatawa na lang sila ni Bella. Nakikisingit siya dun sa karinderya at nahingi lagi ng pagkain kapag pakiramdam niya nagugutom na siya. Ayaw na daw niya ng gatas pero pinipigilan ni Bella baka ma-overkain ito. Love, sa darating na linggo na yung birthday ng kambal. Saan tayo magse-celebrate? Tanong ni Bella sa kanya. Wala kasi siyang sinasabi dito at sabi lang niya ay sila na ng Kuya Esteban ang bahala dahil may sorpresa din daw ito sa kanila. Pero sa bahay na lang daw nito sasabihin dahil ayaw nito makaagaw siya ng pansin at mawala yung atensyon ng lahat sa kanila ni Bella. Sa resort, love, pagkatapos natin mag-celebrate sa bahay ni Baby Bella, pabendasyonan muna natin ang bagong tirahan ng isang anak natin. Doon tayo magsa-celebrate ng birthday ng kambal together with our family natin sa umaga at sa hapon na sa resort ang celebration ni Belle. Ayos lang ba sa'yo? Akbay niya sa kasintahan at hinalikan sa sentido. Tumango naman ito. Balak niyang doon siya mag-propose sa kasal kay Bella. Kinakabahan na excited siya sa gagawin. Yung edit niyang video noong panahon na hindi pa siya makalakad, ayun ang gagawin niyang prenup ng proposal niya. May video at picture nito noong magkasama pa dati sa Singapore. Marami silang masasayang araw na magkasama at lungkot doon. That place is very memorable for him. Sana magustuhan niyang surprise ang gagawin ko. Darating din ang mga kaibigan niya. Hindi sure ang best friend niya na nabalitaan kung nasa ibang bansa ito. Ayos lang sa akin basta para sa kabutihan ng anak natin. Hindi ako kokontra. Ngiting sabi nito. Darating bang mga grandparents mo? Tanong pa nito. Oo, susunduin ni Daddy. Kinuha niya si Belle. Ayoko sana kaso gusto din ng anak natin ang sumama eh. Kaya hinayaan ko na lang. Sabay may ibinulong siya kay Bella. Pinalo siya nito sa hita. Magtrabaho ka na nga, maawa ka naman sa sekretary mo. Ilang taon at buwan ka nang wala sa opisina mo. Basta kapag tapos ng birthday ni Belle, pwede ka naman nang bumalik muna sa Singapore. Alam kong marami kang naiwang mga trabaho doon. Naiintindihan naman kita. Mahinahon nitong sabi sa kanya. Tumayo ito at lumipat sa sofa. Sumunod naman siya dito. Pinagtatabuyan mo na ba ako, ha? Lambing niya kay Bella, sabay yakap sa bewang nito. Magtrabaho ka na nga muna, Rafael. Marami ka pa... Mapusok niya itong hinalikan sa labi. I told you, call me love. Sabi niya. Pagkasabi noon, siniil na naman niya ito ng halik na maalap. Dahil marupok si Bella, tumugon naman siya agad sa masarap nitong mga halik sa labi niya. Nasa ganun silang eksena nang may kumatok sa pintuan. Napatigil si Bella. Pero itong lalaking ito hindi man lang natinag. Love, may kumakatok sa pintuan. Buksan mo na. Sabi niya kay Rafael at pinipigilan sa ginagawa nito. We can do it later. Pagkasabi niya yun, tumigil ito bigla. Tumitig sa kanya na parang hindi makapaniwala. Panay-tanggi niya kasi dito at hindi na nasundan ang ginawa nila sa banyo nung nandito pa sila mama at papa. You promise? Masaya nitong sabi.
Oo na, buksan mo na yung pintuan dahil kanina pa may kumakatok sa pintuan. Ang kulit mo. Simangot niya. Hinalikan muna siya sa labi bago masayang tumayo at nagtungo sa pintuan. Daddy! Tagal naman ikaw bukas pintuan po. Bungad na simangot ng anak niya. Natawa siya at binuhat ito. Sorry, buds. Sabay halik sa noon nito. Dad, parang ang bilis niyo yatang nagsundo. Nasaan sila lolo at lola? Takang tanong niya. Nag-utos na lang ako at namasyal na lang kami nitong madaldal na bata. Natatawang sabi ng daddy niya. Madaldal nga talaga ito. Mabutit na kayanan ng daddy niya mga tanong ng anak niya. Daddy, punta pa kami ospital po. Kita ko po iyak Tito Teban. Singit ng anak niya. Nagtaka siya tumingin sa ama niya na ngayon ay naiiling na. Baby, di ba sabi Tito Teban mo secret lang muna? Mahinahon na sabi ng daddy niya sa anak niya. Nakita niyang napatutup sa labi ang anak. Sorry po, tatay. Sabay yakap sa kanya. Maya-maya'y narinig na nilang humihikbi na ito. Ganito minsan kapag alam nitong may kasalanan ito. Shh, it's okay, apo. Hindi magagalit si Tito Teban mo. Pangaalo ng daddy niya na nababaka sa pag-aalala sa apo nito. Hindi pa nakontento kinuha nito sa kanyang anak at ito nang nagkarga dito. Lumapit naman si Bella na may dalang bottle ng tubig at binigay sa kanya para ipainom sa anak nila. Tumahan din ito sa pangaalo ng daddy niya. Masaya na ulit itong nakikipagkulitan. Daddy, Mami, tutulog po ako mamaya tabi ni tatay Sabi nitong nakatingin sa kanilang dalawa ni Bella. Basta papayag si Sure Buds, basta wag malikot at pasaway kay tatay ha. Sabi ni Rafael at kumindat sa kanya. Umihirap lang siya. Nasanay ng tatay ang tawag nito sa daddy ni Rafael. At gustong-gusto naman ng daddy nito na ganun ang itawag sa kanya kaysa lolo. Sabi nito'y masyado pa daw siyang gwapo at bata patingnan para tawagin siyang lolo agad-agad. Thank you po! Masaya nitong sabi. Hinaplos naman niya ang ulo nito. Dad, ano yung sinabi ng anak ko kanina? May nangyari ba na hindi ko alam? May problema ba? Usisa ni Rafael sa kanyang ama. Naalala mo pa ba ang ate Dahlia mo? Nagkita na sila ng kuya mo. They have son too. Natahimik ito at mukhang nalungkot at sobrang nag-aalalang mukha nito. May anak si ate Dahlia at kuya? Tanong niya sa isipan niya. Alam niyang lihim pa rin na pinapahanap ng kuya ang iniwan nitong girlfriend dati. He knows the reason. Nawala lahat ng contact nilang dalawa nang mabalitaan ng kuya niya na pinalayo sa tinakwil ng mga ito ang ate Dahlia sa pamilya nila. Paano kaya nito nahanap? Kaya pala laging wala dito sa hotel. Wala man lang itong sinasabi sa akin. Really? Then what happened? Tanong pa niya. May sakit na leukemia yung bata. Sana makasurvive siya sa operasyon niya. You know, Trina, you're very kind manager na sabi ng apo ko. Siyang naglakas loob na kausapin yung kuya mo. Nagbaka sakali lang daw ito na siya yung ama ng bata. Dahil sa picture na pinakita ng ate Dahlia mo nun sa kaibigan niyang si Trina. Kahawig daw siya ng kuya Esteban mo. Binalita nga din po sa akin ni Trina, Dad, nung tumawag siya sa akin. Mabuti naman at hindi nag-alinlangan na puntahan sila ni Kuya Esteban. Sabi naman ni Bella. Why didn't you tell me this, love? Kunot noon niyang tanong kay Bella. Ayoko naman na pangunahan si Kuya Esteban. Mas maganda pa rin na itong magsasabi sa inyo. Nahihiya niyang sabi. Kumusta na yung bata, Dad? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Inoobserbahan pa ang bata. Nakakaawa, sobrang payat at sobrang putla. I really hope na sana makaligtas ito sa operasyon at sana kayanin ng katawan nito mga gamot at turok sa kanya. Malungkot na sabi ng daddy niya. Pwede ba natin siyang bisitahin ngayon? Tanong ni Rafael. Hindi pwede ang bata doon, kaya sumaglit lang kami ng apo ko sa loob. Kaya mabuting kayong dalawa na lang ang pupunta sa hospital at maiwan na muna kami ng apo ko dito. Sabi ng daddy niya. Tatay, laro tayo sa dagat, di ba po? Lemot mo na po ba? Singit ng anak nila. No, apo ko. Syempre maglalaro tayo mamaya. Dahil mainit na ngayon, baka masunog tayo. Nagkatawanan silang dalawa na maglolo. Close na ang anak niya sa lolo nito. Ang nakakatawa pa tinanong nito ang lolo nito kung maingay daw ba ito kapag tulog. Ginaya pa nito yung paghilik naman ng lolo nito na papa ni Bella.
Halakhakan sila sa kakulitan ng anak nila. Maya-maya ay nagpaalam na silang dalawa para bumisita sa hospital. Sana gumaling na ito agad at makasama sa party ng anak niya sa susunod na linggo na. Pero imbes na sa elevator sila magtungo, hinila siya nito sa katabing kwarto ng kondo nito sa taas. Dalawa lang kasi ang kwarto sa taas. At private yun na siya lang ang pwedeng pumasok doon. Love, ano ginagawa mo? Takang tanong ni Bella. Basta, alam mo na yun. Bulong ni Rafael kay Bella, kaya kinurot siya nito sa tagiliran. Tumawa lang siya at niyakap niya ito ng mahigpit. I always miss you, love. Kaya please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo na ako. Ilang buwan din na iniiwasan mo ko kapag umihiling ako ng isa lang. Nakanguso niyang sabi. Napangiti naman si Bella kasi gano'n na gano'n ang itsura ng anak nila kapag nakanguso ito. Younger version ni Rafael ang anak nila. Parang hindi naman totoo yung sinasabi ng ilang mga tao na kapag lalaki ang anak na panganay ay kamukha ng nanay eh. Parang wala namang nakuha ang anak niya sa kanya. Aside sa mahilig sa pagkain. The way he love and admire food is so much like her. Aren't you happy to make love with me? Tanong ni Rafael. May sinabi ba akong ayaw ko? Ganting sabi naman niya. Bakit nakasimangot ka? Nguso nito. I am not. May pupuntahan pa tayo, di ba? Bakit ang tagal mo? Simangot niya. Ngumiti ito ng malapad at agad siya nitong siniil ng maalab na halik sa labi. Agad naman siyang tumugon ng halik. Narinig niyang nilak nitong pintuan gamit ang isang kamay nito. Pagkatapos nun ay iginayan na siya sa sofa doon. Pakandong siyang umupo sa mga hita nito. Iniyakap niyang mga kamay sa leeg ng binata at tumugon sa halik nito. Isang beses lang ha. May pupuntahan pa tayo. Paalala niya kay Rafael. Yes, love. Mamayang gabi ulit. Mapupungay na matang sabi nito. Hindi na siya nakasagot ng muli siya nitong hagkan sa mga labi. Pero bigla siyang natigilan. Naisip na baka nakakilala ito ng babae sa panahong magkalayo silang dalawa. Paano siya mangpababae kung nasa stage of comatose at hindi makalakad ng ilang taon? Tapos pag-iisipan ko siya ng ganong bagay. Hindi din niya namalaya na may mga umagos ng luha sa gilid ng mga mata niya. Naramdaman niyang hinaplos ni Rafael ang pisngi niya, kaya mas lalong napapikit siya. I feel guilty. Kaya ang ginawa niya yumakap na lang ng mahigpit sa binata. Stop thinking negative or kahit anong bagay na nakakapagpabigay sa'yo ng sakit at sama ng loob. I'm clean. I didn't touch any woman simula nung nagkahiwalay tayo. Sinabi ko na sa'yo noon pa na ikaw lang ang gusto kong makapiling. Pinapatunayan ko naman at ginagawa ang lahat para sa'yo. Sa inyo ng anak natin, hindi pa ba sapat yun? Mas lalo siyang naiyak, napaparanoid pa rin siya. I'm so sorry, mahina niyang sabi. Mahigpit lang siya nitong niyakap. Hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano. Mag-iisip ng mga bagay na alam kong nakakasakit sa'yo. I should be more careful next time. I'm sorry. I'm just being paranoid. I won't not think about that anymore. I'm sorry, love. Sincero niyang sabi kay Rafael. I understand. Stop crying, please. Marahan itong hinahaplos ang mukha niya. Pinapatakan din ito ng magaan na halik ang mukha niya. Nagpahinga lang sila saglit at inayos ang mga sarili bago nagtungo na sa hospital. Pagkarating nila sa hospital, nagtanong agad sila sa counter. Pagkasabi nitong sa emergency room dahil magsisimula ng operasyon ng bata, ay agad silang nagtungo doon. Naabutan lang nilang isang babae na umiiyak na nakaluhod sa sahig. Saan kaya si Kuya Esteban? Sa loob-loob ni Bella. Siya sigurong donor. Kaya lumapit sila sa emergency at tiningnan ng number. At dito nga yun, kausap niya sa sarili. Ate Dahlia? Alanganin na tawag ni Rafael dahil hindi naman ito sigurado kung tama nga ito. Hindi niya pa naman nakikilala yung girlfriend ng Kuya Esteban, kaya wala siyang ideya. Nakita niyang tumingala ito. Gulat at pag-aalalang mababaka sa mukha nito. Halatang nahihirapan ito sa sitwasyon nito lalo na't ang anak nito ay nasa panganib. Sobrang haggard at nangingitim na din ang ibaba ng mga mata nito. Mas payat pa itong tingnan kaysa sa kanya. Ikaw nga. Rafael? Namamaos nitong sabi. Agad naman na tinulungan ni Rafael na makatayo ang babae at niyakap ito. Si Kuya Esteban. Saan siya? Kumusta ang bata? Sunod-sunod na tanong ni Rafael. Nasa loob siya para sa bone marrow transplant sa bata. Sana kayanin ng anak ko. Umiiyak na sabi ng babae. Naisipan niyang bumili ng tubig para sa babae. Parang kanina pa ito umiiyak, baka ma-dehydrate ito.
Hindi na nagpaalam si Bella na umalis. Hahayaan niya na muna ang mga ito. Mukhang matagal naman na silang magkakilala. Pagkapasok niya sa kantin dun sa loob ng hospital, saka lang niya naisip na wala pala siyang dala na pera. Kaya bumalik ulit siya sa loob. Nahiya siyang lumapit dahil yakap pa rin ito ni Rafael hanggang ngayon. Wala naman siyang nakapangselos para sa babae. Napakamot siya sa ulo. Iniisip niyang hihingi ba siya ng pera kay Rafael? O hahayaan na lang yung babae saka iiyak at namamaos ng boses. Until lumingon sa kanyang babae. Bahagya pa siyang napaigtad ng lumingon ito at dahan-dahan na umalis sa pagkakayakap nito kay Rafael. Parang nakitaan niya pa ang mukha nito na parang guilty sa pagkakayakap nito kay Rafael. Tipid siyang ngumiti sa babae. Para ipakitang ayos lang na hindi siya nagsiselos. Agad naman na tumingin si Rafael sa gawin niya at parang nagulat at natuliro sa inasta nito. Huwag nang sabihin na nakalimutan niyang may kasama siya. Ganito siya minsan. Kaya agad siyang lumapit sa mga ito. Bibili sana ako ng tubig kaya lang bumalik ako dahil wala pala akong pera. Hihiram sana ako sa'yo kaya lang busy ka pa naman. Mahina niyang sabi kay Rafael. Mukha itong na-guilty at napakamot sa batok. Nainis siya sa inasta nito. So nakalimutan niyang kasama niya ako. Umirap siya dito para hindi makahalata yung babae. Ako nang bibili ng tubig, love. Sabi nito. Samahan mo muna si Ate Dahlia dito. Wala ba siyang balak ipakilala ko bago niya ako iwan dito? Hindi siya sumagot at umupo na sa bakanting upuan dun sa di kalayuan sa babae. Tumingin muna ito sa kanya bago umalis para bumili ng tubig. Maya-maya nagsalita yung babae. Miss, pasensya ka na sa akin kanina. Mahina nitong sabi. Napalingon siya. Awkward kasi baka iniisip nito na nagsaselos siya. Pero sa totoo lang wala naman siyang naramdaman na selos dito. Awkward lang talaga dahil hindi man lang sila ipinakilala sa isa't isa, kaya ngumiti na lang siya. Ayos lang, naiintindihan ko. Ako nga pala si Bella. Ngiti niya sa babae. Tawagin mo na lang akong Dahlia. At nakipagkamay ito, malugod naman niya itong tinanggap. Nagkwentuhan lang sila about sa anak nito. Pabalik-balik ito sa hospital. Pinakimotherapy muna ang bata bago isinagawa ngayon ng bone marrow transplant para sa bata. At ang Kuya Esteban ang donor. Nalaman niya din na itong ama ng anak nito. Noong naghiwalay sila, hindi nito alam na buntis pala ito. Noong panahon na yon, tinakwil ng magulang ng malamang buntis ito na walang ama. Kaya dito nito naisipan mamalagi malayo sa lahat, malayo sa mga taong mapanghusga. Same situation lang sila pero magkaibang struggle na nangyari sa kanilang dalawa. Kung kagaya ko lang siya na malakas ang loob at kinakayan lahat. Kung nagpakatatag lang din sana ako at hindi pinanghinaan ng loob at inalagaan ang pinagbubuntis ko at ang sarili. Sana buhay pang isa kong anak. Hindi sana ito namatay dahil sa kapabayaan ko. Napaluha siya nang maalala na naman ang isa niyang anak. Masaya na sana itong nakikipaglaro sa kakambal niya ngayon. Sobrang saya na sana nilang tatlo dahil dumating na ang sa buhay naman ng ama nila. Nagulat siya nang may humakap sa kanya. Napalingon siya at si Rafael yon. Naalala mo na naman bang baby natin? Sana hindi na lang kita dinala dito. Hayaan mo dadalaw tayo mamaya doon. Alo niya kay Bella at dinampian niya ito ng halik sa ulo. Hinahaplos ang balikat nito para mapagaan ang loob nito. Binuksan niyang biniling mineral water at binigay yon kay Dahlia at yung isa ay ibinigay kay Bella. Hindi nila alam gaano sila katagal na naghihintay sa labas. Panay ang dasal at palakad-lakad si Ate Dahlia. Sobra nag-aalala ito sa mag-ama nito. Ginabi na sila at tumawag lang sila sa Daddy Robert niya at ipinagpaalam na nandito pa rin sila sa hospital. Saglit lang din na kinausap nila ang anak nila. Bago nagpaalam na mamaya pa sila makakauwi. Mabuti at behave naman ito. Nanghingi pa ito ng pasalubong na Jollibee. Sinabi na lang nila nakakain sila sa Jollibee bukas. Ayun at masayang-masaya ang bata.